Noong October 2021 sa Buenos Aires, Argentina, may isang guro at ina na dumalo sa isang taekwondo tournament sa isang club kasama ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Habang hinihintay niya ang laban ng bata, sandali siyang pumunta sa isang kiosk upang bumili ng makakain. Ngunit sa loob ng malaking gusali ng club, naligaw siya at hindi na muling nakabalik. Makalipas ang 1 linggo, natagpuan ang kanyang labi sa basement ng club. Sa isinagawang investigasyon, napag-alaman na siya ay sinaktan, inabuso at pinaslang at 3 empleyado ng club ang itinuturong sangkot sa krimen. Si Maria Fabiana Gandiaga ay 36 years old, nakatira sa lungsod ng Buenos Aires sa distrito ng Floresta, Argentina. Kasama ang kanyang asawang si Andres at ang kanilang 6 na taong gulang na anak na si Julian. Isa siyang guro sa elementarya at nagbibigay rin ng pribadong aralin. Samantala si Andres naman ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng serbisyong medikal. Mahilig sa taekwondo ang kanilang anak na si Julian at nagsasanay siya sa isang club malapit sa kanilang lugar. Karaniwan ang kanyang ama ang nagdadala sa kanya sa mga torneo o labanan. Ngunit noong araw na iyon, October 21, 2001, may malagang obligasyon sa trabaho si Andres dahil dito si Fabiana ang naghatid sa kanilang anak. Masaya si Fabiana ng araw na iyon, inihanda pa niya ang kanyang kamera upang ma-record ang laban ng kanyang anak. Para kahit wala ang ama nito ay mapanood pa rin niya ang bawat sandali. Ang torneo ay ginanap sa Club Geba o Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires na matatagpuan sa Presidente Perón 1154 na mayroon ding pasukan mula sa Bartolome Mitre. Ang lugar ay malawak, binubuo ng migit kumulang 13 gusali na may 9 na palapag bawat isa na pinagdurugtong ng mga pasilyo at hagdanan. Naisa na ring sumama ng ina ni Fabiana na si Carmen Velasquez, ngunit hindi ito natuloy. Hiniling ni Fabiana na manatili na lamang siya sa bahay upang maghanda ng pagkain para sa susunod na araw, sapagkat kinabukasan ay araw ng mga ina. Sa halip, sumama kay Fabiana ang kanyang kaibigang si Adriana na mayroon ding 2 anak na sasali sa torneo. Bandang 1:00 ng hapon nang magsimula ang mga aktibidad. Maulan ng araw na iyon. Ngunit tulad ng karaniwan sa Buenos Aires, kapag papalapit ang tag-init, mainit at maalinsangan pa rin ang panahon. Puno ang lugar ng mga tao. Tinatayang aabot sa 400 na katao ang naroon, kabilang ang mga magulang at kamag-anak ng mga batang kalahok. Ang laki ng gusali, sandali pang naligaw sina Fabiana at Adriana. Ngunit agad din nilang natagpuan ang tamang lugar. Ang bahagi ng gusali sa Bartolome Mitre ay noon ay may ilang seksyong hinaayos at ang iba naman ay tila matagal nang hindi ginagamit. Mayroon ding bukas na kiosk kung saan maaring bumili ng pagkain at inumin ng mga bisita. Bandang 3:00 ng hapon nakaramdam si Fabiana ng init, katulad ng marami sa mga tao naroon. Ngunit ayon sa mga nakakita sa kanya, maayos naman ang kanyang kalagayan. Hindi siya nahihilo o nangihina gaya ng ilang ulat na kumalat kalaunan. Mainit lamang talaga ang paligid. Kaya nagpasya siyang pumunta sa kiosk upang pumili ng maiinom. Bago siya umalis, iniwan niya muna ang kanyang kamera sa kaibigang si Adriana. Ayon kay Adriana, wala siyang napansing kakaiba sa kilos si Fabiana. Para lamang siyang isang ina na sandaling lalabas upang bumili ng inumin habang hinihintay ang laban ng kanyang anak. Sa buong hapon, nakikipag-ugnayan pa si Fabiana sa kanyang asawa sa pamamagitan ng mga mensahe. Ibinabalita kung paano ang takbo ng torneo at ang paghahanda ni Julian. Ngunit habang papalapit ang 5:00 ng hapon, ang oras na inaasahang darating si Andres, napansin ng kanyang mga kaibigan na may kakaiba na. Lumilipas sa mga minuto, ngunit hindi pa rin bumabalik si Fabiana. At doon nagsimulang mabuo ang isang tanong na walang agad makasagot. Nasaan si Fabiana Gandiaga? Habang hinihintay siya, naisip ng kaibigan ni Fabiana na marahil ay hindi niya agad nakita ang kiosk. Napakalaki kasi ng lugar at kanina lamang ay sandali na lang silang naligaw sa loob ng gusali. Posible rin, ayon sa kanya, na lumabas si Fabiana upang bumili sa isa sa mga kiosk sa mga kalye sa paligid ng club.
Lalo na't napakaraming tao roon, maraming posibilidad ang pumasok sa kanilang isipan. Ngunit ang dumating ang oras ng laban ni Julian, napilitan na si Adriana na ipaalam ito sa trainer. Ang trainer naman ay agad na tumawag sa ama ng bata, kay Andres, upang sabihin na hindi pa rin bumabalik si Fabiana. Nagkataon ding hindi sinasagot ni Andres ang mga tawag ni Adriana dahil abala siya at halos 3 oras na ang lumipas mula nang umalis si Fabiana. Nang matapos ang torneo, unti-unting nag-uwian ng mga tao hanggang halos wala nang natira sa club. Agad dumating si Andres at kasama si Adriana at ang trainer, nagsimula sila maghanap sa loob ng buong pasilidad. Ngunit napakalawak ng lugar. May mga bahagi pa nga sarado at hindi na ginagamit. Tinanong nila ang mga taong nagtatrabaho sa kiosk kung nakita ba nila si Fabiana na bumili roon. Ngunit dahil sa dami ng tao noong araw na iyon, wala makapagsabi ng sigurado kung nakita ba nila siya o hindi. Ang tanging dala ni Fabiana na umalis siya ay ang maliit na bag na nakasukbit sa kanyang bewang. May laman itong kaunting pera at isang credit card. Lumabas din sila ng club upang tignan kung naroon pa ang sasakyang minamaneho ni Fabiana at doon nila nakita na nakaparada pa rin ito sa parehong lugar kung saan nila ito iniwan pagdating nila kanina. Dahil dito naisip nilang maaring naglakad siya palabas sa paligid ng lugar. Sinuyod nila ang mga kalapit na kalye, naghahanap ng anumang kiosk o tindahan na maaring puntahan niya, ngunit wala silang natagpuan. Unti-unting nabalot ng misteryo ang pagkawala ni Fabiana para siya maglaho ng walang bakas. Nagpasya silang magsampa ng ulat sa pulisya, ngunit tulad ng karaniwang nangyayari sa mga ganitong sitwasyon, sinabihan silang kailangan munang lumipas ang 24 oras bago pormal na simulan ang paghahanap. Kaya't wala silang nagawa kundi magsimula ng sariling paghahanap. Tinawagan nila ang lahat ng kakilala ni Fabiana, mga kaibigan, kamag-anak at kasamahan. Umaasang may nakakita o may nakakaalam kung nasaan siya. Ngunit walang anumang impormasyon ang lumitaw. Lumipas sa mga araw, walang tumawag upang humingi ng pera at hindi rin nagamit ang kanyang credit card. Dahil sa pangamba ng pamilya, nagpasya silang ilapit ang kaso sa media upang humingi ng tulong sa publiko. Ipinakalat ang balita ng kanyang pagkawala. Umaasang may makakapagbigay ng kahit kaunting impormasyon. Pagkalipas ng 2 araw, may isang kakaibang tawag na natanggap ang isa sa mga estudyante ni Fabiana. Isa sa mga batang tinuturuan niya sa pribadong aralin. Isang lalaki ang tumawag at nagtanong kung kilala niya si Fabiana. Dahil inamin ng dalaga na kilala niya ito, sinabi ng lalaki na kailangang magbigay si Andres ng higit kumulang 10,000 Argentine peso kung nais nila makita si Fabiana ng buhay. Katumbas ng dolyar ang Argentine peso nung panahon na iyon o kalahating milyon naman sa Philippine pesos ngayon. Ngunit matapos ang tawag na iyon, hindi na muling nakipag-ugnayan pa ang lalaki. Dahil dito pumasok na sa kaso isang espesyal na pangkat ng investigador. Inilagay nila sa pagmamanman ang mga telepono ng pamilya, ng club at ng mga taong malapit kay Fabiana. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tawag na magpapabago sa direksyon ng investigasyon. Ang tawag na iyon ay nagmula mismo sa loob ng Club Jeba, sa Departamento ng Paglilinis ng Gusali. Ang club ay kumukuha ng serbisyo mula sa isang third-party cleaning company na tinatawag na Lima Luke Sociedad Anonima. Ibig sabihin ng mga tagalinis ay hindi direktang empleyado ng club, kundi mga manggagawang galing sa isang hiwalay na kumpanya na kinontrata upang maglinis sa mga pasilidad. Sa isang recording ng tawag, maririnig ang isang babae na tumatawag at nagtatanong para sa cleaning sector. Ngunit ang hindi pa alam ng mga investigador noon, ang simpleng tawag na iyon ang unti-unting maglalapit sa kanila sa mga taong posibleng may alam sa nangyari kay Fabiana. Ngunit ang mas nakatawag ng pansin sa tawag na iyon ay hindi lamang kung sino ang tumawag, kundi kung saan ito nagmula. Lumabas sa investigasyon na ang tawag ay ginawa mismo gamit ang cellphone ni Fabiana. Dahil dito nagsimula ang mga otoridad na alamin kung sino ang mga taong nagtatrabaho sa cleaning sector ng club noong araw na iyon. Lalo na kung may isang empleyadong nagngangalang Fernando. Hindi nagtagal na tukoy nila ang isang lalaki na tumutugma sa pangalang iyon. Isang cleaning employee na nagngangalang Fernando.
Siya ang pinaniniwalaang tumanggap ng tawag mula sa kanyang partner noong araw na iyon. Nang kalaunan nang halugkin ng pulisya ang kanyang bahay, doon natagpuan ang cellphone ni Fabiana. Ayon sa paliwanag ng lalaki, nakita lamang daw niya ang telepono sa isang hagdanan sa loob ng gusali. Ngunit kahit ganoon, agad pa rin siyang dinala ng mga otoridad para sa masusing pagtatanong. Nang siya ay maaresto, may napansin ng mga investigador. May mga sugat siya sa mukha, braso at mga kamay. Ipinaliwanag niya na nasugatan lamang siya ng alambre habang nagtatrabaho. Ngunit para sa mga investigador, ang mga sugat na iyon ay tila hindi tugma sa kanyang kwento. Doon nagsimulang lumakas ang hinala na may mas masamang nangyari kay Fabiana at posibleng hindi lamang isang tao ang sangkot. Isang linggo matapos matukoy ang kahina-hinalang tawag na iyon, nag-utos ang hukom na humahawak sa kaso na nagkataong miyembro rin ng Club Keba o Jeba na magsagawa ng malawakang paghahalughog sa loob ng club. Kasama sa operasyon ng mga bumbero at isang espesyal na aso na si Nanay upang maghanap ng bakas ng tao. Sinimulan nila ang paghahanap mula sa mga itaas na palapag pababa sa mga mas mababang bahagi ng gusali. Ang huling lugar kung saan pinaniniwala ang nakita si Fabiana ay isang pulang hagdan sa bahagi ng gusali na nakaharap sa Bartolome Mitre Street. Pinaniniwalaan ng mga investigador na maaring naligaw si Fabiana sa loob ng napakalaking gusali. Kulang sa mas malinaw na mga palatandaan ng lugar at maraming pasilyo at hagdanan na madaling ikalito ng sinuman. Ang bahaging iyon ng gusali ay meron pang ilang seksyon na sarado o bihirang puntahan. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, pababa sa mas mahabang palapag, may natuklasan ang asong nagtatrack. Sa isa sa mga basement ng club, nakitang isang basurahan na may mga basahang may bahid ng pulang likido. Hindi lamang iyon, sa isang lumang banyo na tila matagal nang hindi ginagamit, may natagpuan pa silang isa pang nakababahalang bagay. Sa loob ng toilet bowl, sa ilalim ng takip, may isang plastic na bag at sa loob nito ay ang mga sapatos na pagmamay-ari ni Fabiana. Mayroon ding mga bakas ng pula sa sahig at sa mga dingding na para bang may isang taong hinila o kinaladkad sa lugar na iyon. Sa sahig ay may nakita ring maliit na metal na piraso. Tila bahagi ng isang kadena o pulseras. Hindi pa malinaw noon kung kay Fabiana iyon, ngunit malinaw na hindi ito matagal nang naroon. Sa puntong iyon halos wala ng duda ang mga investigador. Ang lugar na iyon ang naging saksi sa isang napakasamang pangyayari. At higit sa lahat, ipinapahiwatig nito ang isang nakakatakot na posibilidad na si Fabiana ay hindi kailanman nakalabas ng club. Samantala, may isa pang grupo ng mga naghahanap na nagsusuri sa paligid ng isang lumang elevator shaft. Ito'y sa loob ng pasilidad. Ang bahaging iyon ay matagal nang hindi ginagamit at mahirap marating. Isang madilim at mapanganib na sulok ng gusali na bihirang puntahan ng mga tao. May isang bagay na kanilang mapapansin na magpapabago sa takbo ng investigasyon. Ang lugar na iyon ay bahagi ng gusali kung saan matatagpuan ang electrical system. Mayroon pang malaking karatula na nagsasabing peligro no pasar o delikado bawal pumasok. Ngunit dahil may dala silang search warrant, pinahintulutan ng mga investigador na siyasatin din ang bahaging iyon. Ang pasukan nito ay malapit sa entrada sa Bartolome Mitre. Pagpasok nila, napansin nilang puno ang lugar ng mga kable at lumang kagamitan. May nakita rin silang isang takip sa sahig na kapag inangat ay nagbukas patungo sa isa pang mas mababang bahagi ng gusali. May hagdan doon na may lalim na humigit kumulang 6 na metro. Nang bumaba ang isa sa mga opisyal ng ilang baitang, may napansin siyang kakaibang anyo sa ibaba. Parang hugis ng tao. Nang bumaba pa siya at tinutukan ng ilaw ng kanyang flashlight, doon niya nakitang isang nakakatakot na tanawin. Sa ilalim ng mga itim na plastik na bag at tambak ng basura ay naroon ang labi ng isang babae. Sa mga pisikal na katangian nito, halos wala ng duda ang mga investigador. Si Fabiana Gandiaga iyon. Natagpuan siya sa isang hindi pangkaraniwang posisyon, halos nakasubsob ang ulo sa isang hukay sa loob ng lugar na mahirap marating, dikit sa pader. Sa unang tingin ay nakala nila maaring nahulog siya mula sa itaas, ngunit kalaunan ay napagtanto nilang imposible iyon. May isang taong kailangang bumaba roon upang takpan ang labi ng mga bag at basura.
Suot pa rin niya ang parehong blusa na suot niya nung araw na siya ay nawala. Ngunit wala na siyang suot mula bewang pababa. May mga bakas ang pananakit sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at nagsisimula na rin ang proseso ng pagkabulok. Patunay na matagal na siyang naroon mula pa noong araw ng kanyang pagkawala. Para sa mga investigador, malinaw na ang gumawa nito ay may matinding kalupitan. May mga palatandaan din na lumaban si Fabiana at sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Ipinakita ng mga ebidensya na higit sa isang tao ang posibleng sangkot. Sa pagsusuri ng mga eksperto, lumitaw na siya ay pinuwersa sa leeg gamit ang braso ng salarin hanggang sa siya ay mawala ng malay. Pinaniniwalaan din na maaring buhay pa siya, bagamat walang malay, nang siya ay nilagay sa loob ng elevator shaft. Ang taong naglagay sa kanya roon ay tila pamilyar sa istruktura ng gusali. Kinumpirma ng autopsy na nasawi si Fabiana sa mismong araw ng kanyang pagkawala. Hindi pamilyar si Fabiana sa pasilidad ng club na iyon dahil hindi iyon ang lugar na karaniwang pinupuntahan nila buwan-buwan. Ilang buwan bago ang insidente, tinanggal pa ng club ang ilang bahagi ng kanilang security dahil may mga seksyong hindi na ginagamit. Ayon sa ilang nakakita sa lugar, ang ilang bahagi ng gusali ay mistulang lumang ospital na matagal nang inabandona, tahimik, madilim at halos walang dumaraan. Pinaniniwalaan ng mga investigador na maaring humingi ng tulong si Fabiana marahil ay sumigaw, ngunit dahil sa layo ng lugar at sa ingay ng daan-daang tao na nanonood ng torneo sa itaas, malamang ay walang nakarinig sa kanyang mga sigaw. Samantala ng suriin ng mga sugat sa katawan ni Fernando Antuñez, napansin ng mga eksperto na ang mga marka ay maaring dulot ang pagtatanggol ni Fabiana habang siya ay lumalaban. Hindi lang tagal natukoy din ng pulisya ang dalawa pang lalaking nagtatrabaho sa cleaning sector noong araw na iyon. Ito'y si Carlos Vallejos at Miguel Lopez. At sa puntong iyon ng investigasyon, unti-unti nang nabubuo ang isang mas madilim na larawan na nangyari sa loob ng club noong araw na iyon. Si Carlos Vallejos ay mayroon ding mga marka sa katawan na kahalintulad ng nakita kay Fernando. Noong panahong iyon, si Fernando ay 21 years old, si Miguel Angel Lopez ay 25 years old at si Carlo Vallejos naman ay 21 years old. Sa tatlo, si Lopez lamang ang walang nakitang sugat o marka sa katawan. Noong November 13, 2001, ipinag-utos ng hukuman ang preventive detention para sa tatlong suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ito ay isang legal na hakbang kung saan kinukulong muna ang isang suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon o paglilitis. Kahit wala pang pinalahat o lang korte, ginagawa ito kung naniniwala ang hukom na maaring tumakas ang suspect, maaring makaapekto sa mga ebidensya o saksi o may panganib sa lipunan kung palalayain siya. Ang sistemang ito ay bahagi ng criminal procedure sa Argentina at ginagamit sa ilalim ng mga patakaran ng Argentine Criminal Procedure Code. Sa kabilang banda, ayon sa unang rekonstruksyon ng mga investigador, nang umalis si Fabiana mula sa gymnasium ay bumaba siya sa unang hagdan na kanyang nakita. Dahil naligaw na siya, posible umano lalo siyang na-disorient sa loob ng napakalaking gusali. Sa halip na makalabas, napunta siya sa ground floor na bahagi ng club na nakaharap sa Bartolome Mitre. Tandaan na pumasok sila sa entrada sa Presidente Peron. Ngunit sa labi ng Bartolome Mitre, sarado ang malaking salaming pinto na nagsisilbing labasan. Isinara ito noon bilang pagtitipid dahil mas kaunti ang pumupunta sa club tuwing weekend. Dahil dito hindi nakalabas si Fabiana sa kalye at napilitan siyang bumalik sa loob. Pinaniniwalaan ng mga investigador na sa sandaling iyon ay nakasalubong niya ang isa sa mga lalaking nagtatrabaho roon. Posibleng inalok siya nitong tulungan siyang makalabas. Ngunit sa halip, dinala siya sa isang lumang banyo sa loob ng gusali, isang lugar na halos walang dumaraan. Bandang oras naman na dumating si Andres upang sunduin sila, ang mga lalaking ito ay bumalik na sa kanilang trabaho, na para bang walang nangyari. May natagpo ang ebidensya ng DNA sa lugar, ngunit dahil lumipas na ang isang linggo bago ito natuklasan, hindi na ito maayos na nasuri. Ang nagamit lamang ng mga eksperto ay ang blood type factors na nakuha mula sa mga bakas ng pulang likido. Bago siya tuluyang arestuhin, si Antuñez ang unang nagturo sa dalawa pang lalaki. Ayon sa kanyang unang pahayag, sinabi raw ni Lopez na nais nitong mang-abuso
Ikinuwento rin niya na nakita niya si Fabiana ilang minuto bago ang insidente, habang gumagamit ito ng cellphone sa pagitan ng mga palapag ng gusali. Ayon sa kanya, nakita niya muli si Fabiana sa isang kalapit na banyo kung saan umano ito hawak ni na Lopez at Vallejos. Sinabi rin niya na doon umano siya inabuso, bagamat iginiit niyang hindi siya nakibahagi at nakatingin lamang. Ngunit kapwa itinanggi ni na Lopez at Vallejos ang pahayag na iyon. Ayon sa kanila, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho sa club noong araw na iyon. Kalaunan ay binago ni Antunes sa kanyang salaysay. Sinabi naman niya na ibinigay lamang sa kanya ang cellphone ni Fabiana ng isa sa kanyang mga kasamahan bilang kapalit ng isang utang. Nataliwas sa nauna niyang sinabi na nakita lamang niya ito sa hagdan. Binanggit din niya ang posibilidad ng isang ika-4 na lalaki na sangkot sa pangyayari. Ngunit hindi niya kailanman ibinigay ang pangalan ng taong iyon, kaya't hindi na ito natunton ng mga investigador. Nagsimula ang paglilitis noong August 4, 2003. Mahigit 2 taon matapos ang krimen. Sa simula ng paglilitis, biglang sinabi ni Antunes na hindi totoo ang lahat ng kanyang naunang pahayag. Ayon sa kanya, pinilit lamang daw siya at tinakot na papastangin siya at ang kanyang pamilya kung hindi siya magsasalita. Sa pagkakataong iyon, inalis niya sa kaso sina Lopez at Vallejos at itinuro naman ang 2 pang ibang empleyado ng club, kabilang ang isang subintendent. Ngunit mabilis itong napawalang bisa dahil napatunayang wala sa club ang subintendent nung araw ng insidente. Binanggit din ni Antunes ang isa pang empleyado na umano'y elevator operator. Ngunit kalaunan ay lumabas na ang pangalang ibinigay niya ay sa isang abogado at dating pulis na walang kaugnayan sa lugar. Para sa abogado ng pamilya ni Fabiana, isa lamang itong desperadong pagtatangka upang ilayo ang 3 akusado sa responsibilidad. Noong August 5, 2003, isinagawa ang reconstruction ng pangyayari sa loob mismo ng Club Keba. Batay sa pagsusuri ng mga eksperto, pinaniniwalaang si Antunes ang nagdiin sa leeg ni Fabiana gamit ang kanyang braso hanggang mawalan ito ng hininga sa loob ng banyo kung saan naganap ang krimen. Sa mga huling araw ng paglilitis, iginiit pa rin ng 3 akusado ang kanilang kawalang sala. Sinabi ni Antunes sa korte, gawin ninyo ang hustisya. Ang mga taong iyon ang may kasalanan. Huwag niyo akong hatulan dahil lamang wala akong pera. Si Lopez naman ay nagsabing hindi siya umalis sa kanyang cleaning office noong araw na iyon. Samantala si Vallejos ay nagsabi lamang ng isang bagay sa hukuman na nais niya makauwi muli sa kanyang mga magulang. Sa huli, sina Fernando Antunes at Carlos Damian Vallejos, kapwa na sa 21 taong gulang noong panahong iyon, ay hinatulan ng 21 years na pagkakakulong. Samantala si Miguel Angel Lopez ay napawalang sala. Ayon sa hukuman, wala siyang sugat o pisikal na ebidensyang direktang nag-uugnay sa kanya sa krimen. At bukod sa akusasyon ni Antunes, wala nang matibay na patunay laban sa kanya. Mayroon ding ilang saksi na nagsabing nasa cleaning office lamang siya noong oras ng insidente. Ngunit sa kabila ng hatol ng korte, nanatiling mabigat ang emosyon sa loob ng silid hukuman. Isa sa mga pinakamasakit na sandaling na itala ay ang marinig ng ina ni Vallejos ang desisyon. Sa gitna ng kanyang galit at dalamhati, sinabi niya sa ina ni Fabiana na ang kanyang anak ay hindi kailanman matatahimik sa kapayapaan dahil umano nahatulan ng isang inosente. Ang mga salitang iyon ay lalo pang nagdagdag sa sakit ng isang pamilyang matagal nang naghahanap ng hustisya. Noong 2001, ang batas sa Argentina ay wala pang malinaw na kategorya para sa krimeng tinatawag na Homicide Law of Argentina, na sa mga sumunod na taon ay nagbigay ng mas mabigat na parusa para sa pagpaslang sa kababaihan. Dahil dito, ang naging batayan lamang ng hukuman noon ay ang mga umiiral na parusa para sa pang-aabuso na nauwi sa kamatayan. Kaya doon lamang umikot ang hatol na ibinigay sa mga nakatulan. Dahil nagsimula ang kanilang sentensya noong 2003 at tumagal ng 21 years, pinaniniwala ang natapos o halos natapos na ng mga nakatulan ang kanilang pagkakakulong bandang 2023 hanggang 2024. Depende sa mga probisyong tulad ng parol o pagbawa sa sentensya. Sa sistema ng kulungan sa Argentina, may ilang pagkakataon na maaring paikliin ang pananatili ng isang bilanggo kung natutugunan ang kanilang kondisyon. Matapos ang lahat ng pangyayari, nagpasya si Andres at ang kanilang anak na si Julian
na umalis ng Argentina at lumipat sa Spain. Umaasa makapagsimula muli ng panibagong buhay. Lumipas sa mga taon at si Julian, na 6 na taong gulang lamang noon, ay isa ng ganap na nasa hustong edad ngayon. Ang araw na iyon ng Oktubre, isang maulan ngunit maalansangang panahon, ay nagsimula bilang isang simpleng sandali ng suporta ng isang ina sa kanyang anak. Pumunta lamang si Fabiana upang panoorin ang laban ni Julian sa taekwondo tournament. Hindi niya kailanman maiisip na ang araw na iyon ang magiging huli niyang araw. Hindi rin niya nasaksihan ng sandaling nakuha ng kanyang anak ang 3 pwesto sa torneo. Ang kaso ni Fabiana ay nanatiling isa sa mga pangyayaring nag-iwan ng malalim na marka sa alaala ng maraming tao sa Argentina. Isang paalala kung paanong sa loob lamang ng ilang sandali maaring magbago ang takbo ng isang ordinaryong araw at mag-iwan ng mga tanong na patuloy na pinag-iisipan ng marami hanggang ngayon. At tulad ng maraming kaso, nagsimula ito sa isang simpleng pagpunta sa isang lugar na dapat sana'y ligtas, ngunit nagtapos sa isang trahedyang hindi kailanman tuluyang makakalimutan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!